Ipinahayag noong Lunes ng Ministry ng China, matapos ang paulit-ulit na paglabag ng Pilipinas sa soberanya ng China, at humimok ng mga puwersa sa labas ng rehiyon sa isyu ng South China Sea, na ang bansa sa Timog Silangang Asya ay dapat tumigil kaagad sa maling landas. Ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning ay nagpahayag noong Lunes na hindi hihina ang China sa kanyang desisyon na protektahan ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa pandagat, matapos ang paulit-ulit na paglabag ng Pilipinas sa soberanya ng China, pagkalat ng maling balita at pakikipagsabwatan sa mga dayuhang puwersa upang pahiniin ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Sa loob ng maraming buwan, ang Pilipinas ay gumagawa ng mga provokasyon sa Renai Jiao, kilala rin bilang Renai Reef, at iba pang mga isyu at kumukuha ng mga puwersa sa labas ng rehiyon sa mga isyong iyon. Ang China ay napipilitan sa ilalim ng mga pangyayaring iyon na gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang matatag na tumugon dito, sabi ni Mao. Binanggit ni Mao na nananatiling bukas ang pintuan ng dialogo ng China. Kami ay handa na makipagtulungan sa Pilipinas upang maayos na mahawakan ang mga isyu sa maritime sa pamamagitan ng negosasyon at konsultasyon. Umaasa kami na ang Pilipinas ay tumigil kaagad sa maling landas, sabi ni Mao. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines, AFP, spokesperson Colonel Medel Aguilar, na naghahanda na ang bansa para sa mas maraming joint patrol kasama ang Japan at iba pang bansa sa South China Sea, matapos na magsagawa ng Joint Air and Maritime Patrol ang Pilipinas sa US at Australia. Nakatakdang ipagdiwang ng China ang ika-15 anibersaryo ng mga overseas naval escort missions nito sa Martes, kung saan ang bansa ay nag-aambag sa pandaigdigang kapayapaan at katatagan sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon sa gitna ng pagbabago nito sa diskarte sa hukbong dagat mula sa malapit na pagtatanggol sa dagat patungo sa proteksyon sa malayong dagat. Sa ilalim ng mga kaugnay na resolusyon ng UN Security Council, ang Chinese People's Liberation Army, PLA, Navy ay nagtalaga ng kanilang unang task force upang magsagawa ng mga escort mission sa Gulpo ng Aden at mga karagatan sa Somalia noong ika-26 ng Disyembre taong 2008. Simula noon, ang PLA Navy ay nakagawa ng humigit kumulang 150 vessel sorties at nagpadala ng mahigit 35,000 opisyal at sundalo sa 45 escort task forces, at gumawa ng 1,600 escort run na nagpoprotekta sa higit sa 7,200 barko, mahigit 50% ng mga ito mula sa mga dayuhang bansa, sa mga dagat na puno ng pirata, ayon sa mga awtoridad. Isa sa mga pangunahing layunin ng Chinese Naval Escort Missions ay protektahan ang kaligtasan ng mga dumadaang barko at tauhan sa Gulpo ng Aden, isang abalang silain sa gitna ng kalakalang pandaigdig na nakakakita ng libu-libong barko mula sa mahigit 100 bansa taon-taon, sa pag-commute sa pagitan ng Europa at rehiyon ng Karagatang Pasipiko gayon din ng rehiyon ng Indian Ocean, sinabi ni Zhang Junshi, isang eksperto sa hukbong dagat ng China, sa Global Times noong Lunes. Ang pagpapadala ng China ng mga barkong pandigma upang magbigay ng mga escort sa rehiyong ito na pinamumugaran ng mga pirata ay hindi lamang pinangangalagaan ang pambansang estratehikong interes ng China, ngunit ginagampanan din ito ang pandaigdigang responsibilidad at obligasyon nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kalakal ng pampublikong seguridad sa internasyonal na komunidad. Sa pamamagitan ng magkasanib na pagsisikap ng mga hukbong pandagat sa buong mundo, ang mga pag-atake ng mga pirata sa Gulpo ng Aden at mga karagatan sa Somalia ay makabuluhang nabawasan kumpara sa 15 taon na ang nakakaraan, ngunit ang mga pirata ay nananatili pa rin sa rehiyon, dahil sila ay nakabuo ng mga bagong paraan ng pag-atake na mas malayo sa baybayin ng Somalia patungo sa Arabian Sea, kaya ang mga naval escort ay hindi lamang kailangan, ngunit kailangan ding palawakin. Itinuro ng mga tagamasid na ang ruta ng escort ng PLA Navy, na nagsisimula sa mga baybaying rehiyon ng China, na umaabot mula sa South China Sea hanggang sa Indian Ocean at sa Arabian Sea bago makarating sa Gulf of Aden at mga katubigan sa Somalia,
ay isa ring linya ng kalakalan sa dagat at enerhiya ng China, at sa iminungkahi ng China na Belt and Road Initiative, mas maraming interes sa ibang bansa ng China kabilang ang mga tauhan, pamumuhunan at proyekto ng pakikipagtulungan ng China ang kailangang protektahan sa ruta.